Hi everyone! So na ako i-share karon sa inyo ha, na ako'y basahon diri sa Mark chapter 9 sa verse 14. Ang title ani kay The Healing of a Boy with an Evil Spirit. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. What are you arguing with them about? He asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. So, naaday na kanang dili ka istorya usayang atong anak. It is called a mute spirit, no? Naaday na spirit nga nagkawat sa iyang tingog. So, mao na siya ang isa sa mga evil spirit nagapanglihok sa spiritual realm. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So, magsige siya pangagot sa iyang ngipon, magbula-bula iyang baba. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Oh, unbelieving generation, Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. So kung na ang anointing ni Jesus, makita na to nga nag-react, nag-manifest no ang evil spirit nga naa sa bata. So the same true with this generation karon nga mga panahon, as long as na ay mga vessel sa anointing sa Ginoo nga naga-walk good, no, not in the flesh, not carnally, but following the will of God in obedience, ug nahimo gyud siya nga kanang unsa na ay high level of anointing ba kay iyang gi ko anang iyang life nga mag-obey jud sa Ginoo. So gisalikway gid ang tanang mga dautan, magmanifest ang kanang dautan nga mga spirito nga naa sa tao kung naa ang anointing sa Ginoo ana nga tao or vessel of kanang Jesus, the vessel of God. Ano siya dira ang nag-convulsion, so na ligid-ligid niya, nagbula-bula na parang baba. Jesus asked the boy's father, How long has he been like this? From childhood. So pwede di ay mga igsuon nga ang kaning makuanan og evil spirit sa pagkabata pa. So ako ang nasabtan ani, no, kanang bitang kung naatay mga anak nga unwanted siya or dili kayo nato love, nya natay masulti sa ato ang mga baba nga negatibo nga dili kabubuton or dili gikan sa Ginoo, naay posibilidad nga mahimo to siyang doorway sa kaaway nga naay portion sa life sa bata nga i-take control, naay hold ang yawa kibali sa iyaha or anybody, no, bisag kinsa. Ang importante kaayo nga dili nato gyud gamito na tong baba sa mga negatibo nga mga declaration, sa mga negatibo nga mga butang. Na ako nakita ani nga nag-service sila unya, nagsulti ang babae, ingon siya nga nasudlan siya bag spirit ni sa demon, Satan mismo. Niya na siya nga kanang naguba ang marriage ato nga family. Unya ang iyahang kuan, ang iyahang kato nga babae, kato nga lawas, gisudlan siya sa dautan nga espiritu kay sa bata pa siya, before siya na anak, nagmahay ang iyahang papa sa iyaha kay dili siya lalaki pagkatao. So ang expectation sa iyang father nga lalaki ang una niya mahimong anak. So mao to nga pigamit ang iyahang life no ni Satan, nagdako siya nga na siya dautan nga espiritu sa iya. Kinahanglan na siya i-renounce and by the grace of God, pinagi sa anointing, mahunong ra na siya mga igsuon. So, nayon siya dara, how long has he been like this? From childhood, he answered. It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. So, man na siya ang pulong sa Ginoo. Walay lisod, walay imposible sa Ginoo, pero nag-require siya og pagtuo igsuon. Posible ang tanan, magkabatuntag kaayuhan,
doon na tay pagtuo. Matanggal ta sa ato ang mga problema, sa atong sitwasyon nga gikaagian. Kung doon na tay pagtuo sa Dios, isalikway nato ang mga negatibo nga mga hunghong sa kaaway ug motuo ta sa mga pulong sa Dios. No, mora na siya gi-require sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga doon na tay pagtuo dira sa iyaha kay dili siya makapanglihok. It pleases God if we have faith, pero dili siya makapanglihok pareha sa iyahang hometown, no, nga daghan kayo og mga unbelief, mga tao nga wala magtuo sa iya, wala magdawat sa iya, so dili siya makapamuhat. So usa sa requirements sa Ginoo para dunay milagro is ang dako kay nga pagtuo. So yun siya dara, I do believe. Okay, so yun siya dara, if you can, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. So dunay mag-uban magyunino kay kung dili man gud makadungog ang usa ka bata, dili siya makaistorya, no. So deaf and mute spirit, igo ra gibadlong, igo ra through the word lang ni Jesus. Naminaw dayon ning dautan nga espiritu kaning deaf and mute spirit nga naa sa bata ni come out dayon, no. The spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? So sa ato mga igsuon basig na apoy mga inani nga manifestations nga matingala to, no, nga mura og mag-convulsion ang bata or bisag kinsa unya ma-feel gid nimo nga naay something is wrong. Usahay ang ato ang assessment is nabuang na or naunsa naman na ana. Pero daito naay dautan nga espiritu, no, nga nagakontrolar ana nga mao nga bata. So mura na daw patay paghawa atong mao nga mga espiritu, pero istoryahan lang ni Jesus, no, and he stood up. So nangutana ang mga disciple, nganong kami dili man mi makapahawa? So he replied, this kind can come out only by prayer and fasting. Sa ubang nga translation, prayer and fasting. Sa NIV nga ako ang Bible, prayer lang nakabutang, pero na siya nakabutang nga B nga gamay. So prayer and fasting. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone kay sumoto siya. Dili na ako basahon padulong diri sa ubos mga igsoon, pero ako ang i-share sa inyo ha, katong previously nag-share po ko about sa prayer and fasting. Duha ka kain sa prayer and fasting, katong dili ka mag-eat sa pagkaon, og naay prayer and fasting ay imuhang i-fast, kanang i-remove or imuhang paningkamutan, imuhang walaon, no, ang mag-fast ka sa mga butang nga mo ay makapababag